marami ng marami. Walang ina na may gustong iwan o abandonahin ang kanilang anak. Pero gusto kong malaman mula mismo sa inyo. Bakit niyo po ako inabandona sa loob ng 20 taon? Ano po bang dahilan niyo para takasan ang inyong responsibilidad sa akin at ipaampun ako sa iba? Ang pagkakaroon ng anak ay isang regalong maituturing ng isang ina. Ngunit mayroong mga babaeng nabubuntis, ngunit ayaw humarap sa responsibilidad ng pagiging isang ina. Nakalaunan ay nauuwi sa pag-aabandona sa kanilang mga anak. Mga kaibigan, narito po ang naging karanasan ni Marga sa ating dulang sa kanyang panahon. Oh, natulog pala ako dahil sa klase na. Diyos ko, katakamad ako. Katabi ko sa kama si Diyos, nakaubat din. Diyos! Diyos, gising! Diyos! Ano nangyari? Oh my God! Bakit ako pa tayong dalawa? Ano ito? May nangyari sa atin? Malamang may nangyari. Ito, At sinamantala mo naman yung kalasingan ko. hindi ko gagawin na mamantala, lalo na tropa tayo. Mamantala? Ha? Lasing ka? Mamantala? Muntang. Manamantala? Mamantala. At sinamantala mo naman yung kalasingan ko. Hindi ko gagawin yun. Lalo na tropa tayo. Saka hindi tayo talo. Bakit nangyari sa atin ito? Lasing din ako kagabi eh. Hindi ko alam na yung ginagawa ko tol. So sorry. Nangyari na, wala na. Kakasuka! Kahit kailan di ko pinangarap na sumiping sa lalaki. Babae pa rin hanap ko noong... Maga! Pagdasal mo, Diyos, sana hindi magbunga tong ginawa natin. Ayoko maging nanay! Wala nang control ko. Ito nangyayari sa akin. Kanina pa ako nahihilo. Nagdududul pa. Hindi ko rin gusto yung mga kanahan ko. Buntis ka kasi, kaya nararamdaman mo yan. Oh, Ano po? Hindi naman siguro. sigurado ako buntis ka. Teka, kanino ka nagpagalaw, ha? Akala ko ba hindi ka papatol sa lalaki? Ano yan? Aksidente yung nangyari. Lasing kami ng tropa ko si Jules. Hindi naman namin nakalain. Mauwi kami sa ganito. Magiging ganito ko. Tsaka nakakadiri pumatol sa lalaki. So, ano gagawin mo ngayong buntis ka? Pananagutan ka ba ni Jules? Patanda yung... Hindi, tama lang. Tama lang. Dahil nanay, mama siya eh. Kaya lang, medyo lagyan mo lang. Kasi hindi lang buntis yun eh, di ba? Hindi lang ano yan, alak mo yan eh, di ba? Di ba? Lagyan mo ng concern. Dagdagan mo ng concern. Hindi yung parang sarcastic lang, tomboy ka. Kalasingan ko. Hindi ko gagawin yun. Sa dulo, para Tsaka nakakadiri pumatol sa lalaki. So, ano gagawin mo ngayong buntis ka? O, anong gagawin mo kung buntis ka? Tsaka nakakadiri pumatol sa lalaki. Oo, May konting concern din. Kasi anak is anak pa rin yan eh. Di ba? sige, saan pa? Huwag mong idamay sa problema mo. Alisin mo yan, dyan ka na nga. Hindi tama to eh. Di ba? Tsaka hindi tayo magbibigay ng magandang values dito sa amin. Alisin mo. Di ba? Pues bahala ka dyan. Huwag mo ko idamay sa problema. Ito, sino bang napabuntis? Ikaw, hindi ba? Yun lang, ganito na lang. Sa ikaw, hindi ba ano? Sige. Tsaka nakakadiri pumatol sa lalaki. Kahit sabihin, Hindi naman namin nakalain. Mauwi kami sa ganito. Magiging ganito ko. Tsaka nakakadiri pumatol sa lalaki. O, ano gagawin mo ngayong buntis ka? Pananagutan ka ba ni Jules? Yak! Yak mo papakasal sa lalaki, hindi kami talo.
Hindi, magiging pa rin. Teka muna. Ang ganitong gusto ko, May galit ka pa rin. Anong gagawin mo ngayong buntis ka? Mananagutan ka ba ni Jules? Oo, disgrasyado na kung tuturing mo yan. Oo, pero anak mo pa rin yan eh. Di ba? Yak, hanggang magbabasa na. Ano yan? Magpapakadisgrasyada ka? Naku, wag mong iiwan sa akin yung anak mo. Okay, sabihin na natin ganun. Ayaw mo, tinatakasan mo ang responsibilidad mo bilang ina mo. Ay, bilang ina, di ba? Bilang lola. Oo, hindi ko, bilang ina niya, hindi ko aalagaan yan. Tsaka makakasira pa yan sa mga racket ko. O, tanggalin mo na yun. Tarantado rin At pala. saka, hindi ko aalagaan yan, hanggang doon na lang. Di ba? Ganun lang. Hindi natakot sa anak mo kahit malaki Eh, kung kakayanin ba ng konsensya mo, o yun na lang. Huwag yung bahala ka. Di ba? Ano yun? Eh kung ipalaglag ko na lang kaya itong pinagbubuntis ko, kakayanin ba naman ang konsensya mo? Yun na nga. Galit pa rin. Sorry Huwag ka ah. matakot Sorry, kahit malaki ah. sa yung anak mo. Okay. Sana tayo. Gunanay na yung sa TV. Anong gagawin mo ngayon buntis ka? Okay lang yan, pananagutan ka ba ni Jules? Bate. Ganda yan, magpapakadisgrasyada ka? Huwag mo, naku, huwag mong iiwan sa akin yung anak mo. Hindi ko aalagaan yan. Dysfunctional. Wala na At to. yung makakasira pa yan sa mga racket ko, huwag na yun. Eh kung ipalaglag ko na lang po kaya itong pinabuntis. Kakayanin pa naman ang konsensya mo. Yun na lang. Kung tayo mo, Huwag bahala yung ka. bahala ka. Kakayanin ba ng konsensya mo? Pa naman ang konsensya mo. Wala yung kung ha. Oo, Oo, Kakayanin pa naman ang konsensya mo. alisin mo yung bahala ka. Tapos, Kahit sino ka kailan, nagbubuntis? Wala yung teka. Dulo. Eh, naku Eh, nga, sino ka kahit kailan. nagbubuntis? Yun, Hindi ba sino ikaw? ba nagpabuntis? Hindi ba't ikaw? Yun, paano Nandun na lang. masama? Hanggang doon lang na, hanggang doon sa, hindi ba't ikaw pa? Magiging ganito ko. Bridge Tsaka na. nakakadiri pumatong sa lalaki. Hayaan mo na lang iwan na natin. Sa listener, nagalit ka, pero huwag na natin bigyan ng magandang ano yung listener, di ba? Gamitin mo yung Nang pangit pa na. Yung pagkananay mo, gamitin mo dyan. Huwag ka Yun. matakot, maski malaki siya yung anak mo. Ako naka-line up. Huwag mo tawag ka. Kahit malaki na Pinipili talaga. Oo. Kasi Tsaka hindi nakakadiri. mag-iwan ng magandang Tsaka value yan nakakadiri eh. Tol, eh. pumatong sa lalaki. Balag dito matandang. Eh, ano gagawin mo ngayon buntis ka? Hindi, huwag naman gano'n. Galit din. Di ba? Galit. din. Dahil, isipin mo, di ba, alak mo yan, may kapangyarihan ka dyan para pagalitan yan. Di ba? Pero nandun yung concern. Nandun yung concern bilang isang ina. Kahit na, di ba? Kahit na, kahit Ano na galit. gagawin mo ngayon buntis ka? Hindi, sige, pakahit ka. Asan yung, Ano gagawin mo ngayon buntis ka? anong gagawin mo ngayong buntis ka? Pananagutan ka ba ni Jules? Oh, di ba? Oh, galit pa rin. Huwag mo Tsaka pigilin yung sarili nakakadiri mo. pumatong sa lalaki. Parang gano'n na yung ginawa ko kanina. Hindi, kanina parang sarcastic lang na so-so lang na, ano pakialam ko sa'yo, ganon, ganito, di ba? Huwag naman natin ganon, di ba? Kasi yun ang Hindi naman namin dito nakalain. dahil sa dialogue. Mauwi kami sa diba? ganito. Magiging ganito ko. Tsaka nakakadiri pumatong sa lalaki. O anong gagawin mo ngayon buntis ka? Pananagutan ka ba ni Jules? Yak! Di ako papakasal sa lalaki. Di kami talo. O ano yan? Magpapakadisgrasyada ka? Ay, naku ha. Huwag mo iiwan sa akin yung anak mo. Hindi ko aalagaan yan. Eh, kung palaglag ko na lang kaya itong pinagbubuntis ko. Kakayanin ba ng konsensya mo? Eh, kahit kailan talaga wala kang kwentang hinga ng payong ma. Eh, sino ba nagpabuntis? Eh, hindi ba't ikaw? Yun, okay lang yun. Di ba? Ano yan yung Huwag na tayo mag-iwan ng maling. Oo, kasi yung Walang character values. na nilagay dito dahil doon sa dialogue eh, di ba? Marami sa problema mo. yung pokpok yung nanay mo eh. Yun yung nandun sa TV. Ayun yung Tinutugtugan pa kasi ng mga... Kahit na. Kahit na po. Kahit na. Taon! Julius! Binton, Oh, nakita mo ba si Diyos? O kung meron kang balita sa kanya? wala eh. Tinatawagan at tinetext ko rin siya, pero hindi nagre-reply. Ewan ko ba doon sa lalaking yun? Bigla na lang naglaho na parang bula. Ganun ba?
Lumalaki na yan tiyan mo. Ilan buwan na yan? Ka-anim na buwan na. Pananagutan ba yan ni George? Ayaw ko sa kanya. Simula nang mabuntis ako, di naman siya nagbigay sa akin ng pang-support sa magiging anak namin. Eh, tsaka ayan na ako, biglang nawala. Eh, baka ayaw niya ng responsibilidad. Alam mo, sa totoo lang, hindi ko alam kung paano ko palalaki ng anak ko. Hindi ako nanay material. Anong plano mo dyan? Eh, hindi ko pa alam. Bahala ko nga sana magpalaglag eh. Kaso nakukonsensya ako. Baka pamigay ko na lang. May alam ako na pwede mong pagbigyan ng anak mo. Ha? Talaga? Si Sino? Tita Betty. Yung nagpapa 5'6" sa lugar natin. Matagal na niyang gusto magkaroon ng anak. Kaso hindi siya mapabigyan ng ewan ko ano ba yan. Binigyan ako eh. Dahil baok siya. Bahala ko nga sana magpalaglag eh. Kaso nakukonsensya ako. Baka pamigay ko na lang. Kaso, hindi siya na... Tsaka yung mapagbigyan to, kaso hindi naman siya nagkaroon ng anak dahil baog siya. Yun na lang. Bahala ko nga sana magpalaglag eh. Kaso nakukonsensya ako. Baka pamigay ko na lang. May jacket. Eh, di ko pa alam. Ang plano mo dyan? Eh, di ko pa alam. Bahala ko nga sana ipalaglag noon. Kaso nga, nakonsensya ako. Baka pamigay ko na lang tong anak ko. May alam ako na pwede mong pagbigyan ng anak mo. Talaga? Sino? Si Tita Betty. Yung nagpapa 5'6" sa lugar natin. Matagal na niya gusto magkaroon ng anak. Kaso baog siya. Madalas nga nagtatanong sa akin si Tita Betty kung may alam daw ba akong nanay na gustong ipaampon ng kanilang sanggol na anak. Gusto mo, rekomenda kita. Sige. Gusto kong makausap yung Tita Betty sinasabi mo. Baka sakali, interesado siyang ampunin ng anak ko. Ayun. Marga? Siya na ba yung anak mo na ipaampon mo sa akin? Opo, Tita Betty. Mag-iisang linggo pa lang siya. Daniel ang pangalan niya. Pakarga nga sa anak mo. Eto po. Ang cute at ang lusog ng anak mo. Eh, sigurado ka bang gusto mong ipaampon sa akin tong anak mo? Opo. Hindi ko maalagaan mabuti ang bata. Mabuti na, ipaampo ko na lang siya. Baka gumanda ba yung kanyang buhay. Tita Betty, sana, alagaan mo mabuti si Daniel. Oo naman. Alalakihin ko ituturing na para kung tunay na anak. Pero Marga, oras na ibinigay mo ito sa akin, hindi mo na ito mababawi pa. Gagawin ko kasing legal ang pag-aampon sa bata. Kausap ko na nga yung abogado ko tungkol dito. Sige po. Bahala po kayo. Hindi na po ako magpapakita sa anak ko pagkatapos nito. Mabuti kung ganon. Basta pangako, Marga, gagawin kong maganda ang buhay ng batang ito. Di ba? Di ba? Ang pangit niya eh. Sorry ah. Sapa. Sandali na nga. Ibig na magmumukod dyan sa tabi, harapin mo na lang yung buhay mo. Di ba? Harapin mo na lang yung buhay. Siya nga pala. Kakausap ko na nga yung Bibigay na abogado tayo ko. ng masamang ano, di ba? Maghanap ka na ng ibang babaeng makakarelasyon. Kakausap ko na nga yung abogado ko. Pangit eh. Di ba? Ang pangit eh, doon eh. Harapin mo na lang ang buhay mo. Ayusin mo na lang yung buhay mo. Ayusin mo na lang yung buhay. Ano, Marga? Bakit ang tahimik mo ngayon? Nakipaghiwalay na po ako kay Puke. Oo, sa akin. Nakipaghiwalay na po ako kay Puke.
O ano, Marga? Bakit ang tahimik mo ngayon? Nakipaghiwalay na po sa akin si Gidet. Minahal ko naman siya. Naging mabuti naman ako kung kasintahan sa kanya. Naging responsable ako dahil pinag-aral ko naman yung mga anak niya. Pero, napili pa rin niyang bumalik doon sa asawa niya. Talagang babalik siya doon. Asawa niya yun eh. At saka ang tunay na babae, lalaki pa rin ang hanap, hindi tomboy. Naman eh, maasa na naman kayo. Hindi sa nang aasar ako. Pero tanggapin natin ang katotohanan. Teka. Chikit, sorry Pero ang ano niyan, parang nandun pa rin yung karakter mo na, ano rin so-so rin di ba? Pero, hindi sa nang-aasar ako. Dapat yung kagaya ng tono ni Jenna Lee na parang lagi ano, Marga? sarcastic, di ba? Na madiin. No? Maasa na naman kayo. Hindi sa nang aasar ako. Diba? Pero tanggapin Kasi natin parang ang biglang katotohanan. bakit di ba? Maasa na naman kayo. Yung karakter, hindi sa nang-aasar ako, pero tanggapin natin ang katotohanan. Okay. Ay naku, imbis na magmukmukan dyan sa tabi, harapin mo na lang yung buhay mo. Ayusin mo Diba? na yung buhay mo. Ayusin mo na lang yung buhay mo. Ayan, mas maganda kung ayusin mo na lang yung buhay mo. O pwedeng magpakababae ka na lang, pero wag mo na sabihin yung magpakababae ka na lang. Okay. Dahil dami na nga pinakasamahan, tumanda lang nga di ba? Hindi na magbabago yun. Hindi na magbabago yun. Kaya, ayusin mo na lang yung buhay mo. Tapos, di ba? Tamo, gwapo at matangkad si Daniel. Concern ka pa rin doon sa apo mo, di ba? Maasa na naman kayo. Ay, nako. Hindi sa nang-aasar ako. Pero tanggapin natin ang katotohanan. Ay, nako. Imbes na magmukmo ka dyan sa tabi, ayusin mo na lamang ang buhay mo. Siya ka pala. Kasalubong kami ni Betty kaninang umaga sa palengke. Kasama niya ang apo ko. Talaga? Anong itsura ni Daniel? Ayos naman ba ang buhay ng anak ko? Ay, guwapo! At matangkad si Daniel. Manang-mana sa tatay mo. Ay, kwento ka sa akin ni Betty. Basketball player pala yung anak mo. Malapit na rin itong magtapos sa kolehiyo. Architecture daw ang kinukuha niyang kurso. Ganun ba? Buti naman hindi kayo nagpakilalang lola ni Daniel. Bakit ko naman gagawin yun? Alam ko namang legal ng anak ni Betty si Daniel. At saka masaya na ang buhay ng apo ko. Bakit pa natin guguluhin? Kung hindi ko pinaampon si Daniel, baka tambay lang siya ngayon sa kanto. Mabuti na rin yung pinaampon ko siya sa may kaya. Pero, bakit parang nasasaktan ka? Tao po, ma. Nasasaktan din ako. Kasi anak ko si Daniel. Sa totoo lang, ayoko siyang ipaampon, pero wala akong mapagpipilian dahil hindi ko naman alam kung paano ko siya bubuhayin. Pero nagawa mong palakihin ang mga anak ni Didin na hindi mo naman kadugo. Ibig sabihin kaya mo rin palakihin ng maayos si Daniel. Lagyan mo, sorry Ibig sabihin, kaya mo rin sanang palakihin. Lagyan mo ng sana. Sana. Kasi malaki na ngayon Ano na nga, graduate na nga Basketball Sana player. naman kayo. Di ba? Gagraduate. Ay, nako! Kaya mo rin palang palakihin. Kaya mo rin Sana. palang Ay, nako. sanang palakihin ng maayos. Hindi sa mo si nang-aasar Daniel. ako. Ay, nako! Ibig sabihin na hindi mo naman kadugo. Ibig sabihin, kaya mo rin sanang palakihin ng maayos si Daniel. Sa totoo lang man, naisip ko rin yan. Konsensya ako sa ginawa ko sa sarili kong anak. Alam mo, Marga, malaki din ang pagkakasala ko sa apo mo. Kasi hindi kita tinulungan. At sa halip, pinabayaan kitang ipaampon ang bata. Aminin kong pinagsisisihan ko rin yun. Pero nangyari na yun, wala na tayong magagawa. Ma, saan mo pwedeng makita si na Tita Betty ngayon? Doon na sila nakatira sa kabilang barangay, sa Pasong Tamo.
Teka. Huwag mong sabihin sa akin, dadalawin mo ang anak mo. Manong, bayad ko po. Pakiabot na lang po. Oh. Salamat. Boss, bayad daw po ni Kuya. Ang lalaki na gabot ng mga sa'yo. Ang mukha ni Papa. Teka. Hindi kaya siya yung anak ko si Daniel? Oo nga. Sigurado ko si Daniel na ito. Iyo, Ho, ikaw ba yung anak ni Betty? ay, pasensya na po. Napagkamalan ko kayong lalaki. Opo. Anak ko ni Betty. Kilala niyo po ang mama ko? Oo. Matali ko siyang kaibigan. Daniel ang pangalan mo, di ba? Opo. Daniel nga po. Kumusta naman kayo ni Betty? Balita ako, matatapos ka na ng pag-aaral mo. Isang semester na lang po ako at matatapos na ako ng architecture. Ayos naman po kami ni Nanay Betty. Nag-aaral nga po ako mabuti para makabawi naman ako sa hirap ng mama ko sa pagpapaaral niya sa akin. Mabait kang bata, Daniel. Napakaswerte ng mama mo. Ano nga po palang pangalan niyo? Para maikwento ko po kay mama. Marga, Marika. 20 taon din kami hindi nagkita. Sige po, Aling Marika. Ikwento ko po kay mama na nagkausap po tayo. Oy, Marga, malungkot ka na naman. Namimiss ko lang po yung anak ko. Kailan kaya uli kami magkikita? Sandali, at may tao sa labas. Ako na magbubukas ng pinto. Magandang gabi. Naandyan ba si Marga? Kasama ko ang anak niyang si Daniel. Lola. Kayo po ba Lola ko? Ha? Oo. Halika. Halika kayo. Pumasok kayong dalawa. Tita Betty? Daniel? Upo Ano muna ginagawa kayo. niyo dito? Sorry, umapaw. Hindi, okay lang yun. Okay lang yun. Mas natural nga yun eh. Di ba? Okay lang yun. Tsaka ano naman, mahina ka naman eh. Kasi ano lang, hindi naman importante yun eh. Padilig nga. Halika. Halika kayo. Pumasok kayong dalawa. Tita Betty? Hindi naman natin pwedeng Daniel? pigilan yung pagkabigla. Upo muna Ano kayo. ginagawa niyo dito? Yun o. Di ba? Okay lang eh. Umapaw. Hindi, kahit nagkasapawan, Upo muna kahit kayo. nagkasapawan, hindi ko naman eh. Natural naman eh. Oh. Oo. Okay Ang lang masama yan. yung sigawan ng eksena. Okay. Tapos nagsapawan. Okay Tita lang yun. Betty? Daniel? Upo Ano muna kayo. ginagawa niyo dito? Naikwento kasi ni Daniel na nagkausap kayo sa gift. Dahil sa matanda na ako at mahina na ang pangangatawan, napag-desisyon kong ipagtapat na sa kanya ang totoo na ikaw, Marga, ang tunay niyang ina. Ma, kayo po tunay kong ina. Oo, Daniel. Ako ang iyong ina. Ang sabi ng marami, walang ina na may gustong iwan o abandonahin ang kanilang anak. Pero gusto kong malaman mula mismo sa inyo. Bakit niyo po ako inabandona sa loob ng 20 taon? Ano po ang dahilan niyo? Para takasan ang iyong responsibilidad sa akin at ipaampun ako sa iba. Noong mga panahon na yun, hindi ko alam ang gagawin ko. Wala akong trabaho noon. Nilulong ako sa bisyo at barkada.
Hindi ko alam kung paano kita palalakihin ng maayos. Kaya napilitan akong ipaampun ka kay Tita Betty. Dahil alam ko, mabibigyan ka niya ng magandang buhay. Tingnan mo naman yung sarili mo ngayon. Edukado, may kinabukasan, magandang buhay. Pero alam mo, Daniel, mula nung inampun kita, walang araw at gabi, hindi ako pinaiyak ng konsensya ko. Palagi kitang naiisip. At tuwing nagdarasal ako, lagi akong humihingi ng tawad sa Diyos. Oo, mali ang ginawa ko, Daniel. Pero mas nanaisin ko nang mahiwalay ka sa akin. Kesa naman kasama mo ko. Pero papapon naman ng buhay. Daniel, anak, huwag ka na umiyak, anak. Daniel, naririto ako sa harapan mo ngayon. Humihingi ng kapatawaran sa mga kasalanan na gawa ko sa iyo. Anak, sana makuha mo pa rin ako. Patawarin. Huwag po kayong mag-alala, ma. Naiintindihan ko pong naging sitwasyon ninyo. Kaya napilitan kayong ipaampun ako sa ito. Napatawad ko na po kayo. Sana bigyan ninyo ako ng pagkakataon na makasama kayo. Oo naman, anak. Simula ngayon, magkakasama na tayo. Nice. Very good. Mahirap husgahan kung tama ba o mali ang ginagawa ng mga inang inaabandona o ipinaampon ang kanilang anak. Ngunit ito lamang sana ang ating pakatatandaan. Lahat ng ina gustong mapabuti ang buhay ng kanilang anak. At handa silang magsakripisyo, maging luha pa ang maging kapatid. Makita't masiguro lamang nila na nasa maayos na kalagayan at pangalaga ang kanilang anak. Sa kanyang panahon. Mga nagsiganap, Rosana Villegas, Chiquit del Carmen Amor, Bobby Cruz, Susan